ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang pinapanganak na perpekto. Ngunit hindi ito dahilan para magkasala at paulit-ulit na maging abusado sa mga mahal natin sa buhay. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon ay mapagpapasensyahan nila tayo, lalo na pag naubos at napagod na sila. Ikaw, kabarangay, isa ka bang abusadong tao? Dear Papa Dudut, may kasabihan na walang magulang ang makatitiis sa anak. Ngunit may mga anak na kaya raw tiisin ang magulang. Sa kwentong ibabahagi ko sa inyong programa, ipapakita ko sa inyo na meron ding mga magulang na kayang tiisin ang mga anak nila. Ngunit bago tayo dumako doon, ay gusto ko munang magpakilala sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Wena, 32 years old at taga Marikina. Sa kasalukuyan ay empleyado ako sa isang pribadong kumpanya sa Quezon City. At netong taong ko lamang nadiskubre ang inyong programa sa radyo. Tapos isang araw ay nag-decide akong magpadala ng sulat sa inyo. Magsisimula ang kwento ko noong 15 years old pa lamang ako. Solong anak lamang ako ng aking mga magulang. At lumaki ako na palasimba dahil aktibo ang mama ko na miyembro ng simbahan. Iminulat niya ako sa iba't ibang relihiyosong paniniwala at kasama na nga roon ang pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Nak, bakit naman natulog ka sa misa kanina sa simbahan? Pasensya na po kayo, ma. Inaantok po kasi ako eh. Ang aga-aga naman po kasi natin pumunta sa simbahan. Ganun talaga. Siyempre, mas maganda na yung maaga para hindi mainit. At saka mas marami pa tayong magagawa pagkatapos ng misa. Kaya lang gusto ko pa pong matulog eh. Ano ba naman ang isang oras para ilaan sa pagsisimba kumpara sa mas maraming oras na nilalaan natin sa ibang bagay? Saka hindi kasalanan ng maaga nating pagsisimba ang antok mo, kundi kasalanan mo. Kasi nagpuyat ka pa nung gabi bago tayo nagsimba. Di ba sabi ko, patayin mo na yung TV. Pero hindi ka naman nakinig sa akin. Sorry po, ma. Maganda po kasi yung pinapanood ko kaya napuyat ako eh. Kahit gaano pa kaganda yung pinanonood mong yun, dapat pinaglalaanan mo pa rin ang panahon ng pagsisimba. Matagal na natin yung ginagawa, di ba? Tuwing linggo nagsisimba tayo ng maaga. Opo, pero bakit tayo lang? Anong tayo lang? Tayo lang po yung nagsisimba pero hindi sumasama si tatay. Marami kasi ako nakikitang pamilya silang nagsisimba. May nanay, may tatay. Tungkol sa bagay na yan, hindi kasi nakasanayan ng tatay mo yung magsimba. Saka pagod siya sa trabaho. Biruin mo, hanggang Sabado ang pasok niya. Kaya nga hinahayaan ko na lang siya na matulog para makapagpahinga. Sana pala nagtatrabaho na lang ako para hayaan niyo rin ako matulog ng mahaba pag araw ng linggo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Yung bata-bata mo pa. Saka hindi tama na hilingin mo yan para lang makaiwas ka sa pagsisimba, nak. Mali yun, ha? Para ka namang walang natututunan sa misa eh. Sorry po, ma. Buti pa, tulungan mo na lang ako dun sa kusina. Magluluto na ako ng pananghalian natin para pagising ng tatay mo meron na siyang makain. Kain ng kain, Gregor. Naalala ko, nabanggit mo kagabi na gusto mong kumain yan. Sinarapan ko talaga yung niluto kong sinigang para makahigop ka naman ng sabaw. Anong masarap dito? Ang tabang-taba nga na luto mo, Lori. Ha?
Paanong matabang paulit-ulit ko yung tinikman. Pati ng anak mo kasi katulong ko siya kanina sa pagluluto. Sabi niya masarap naman daw. Di ba, Wena? Opo, masarap po. Aba, sinasabi niyo ba na sinungaling ako kasi ako lang ang hindi nasasarapan dyan sa luto mo? Hindi naman sa ganon. Anong hindi sa ganun? Yun ang mismo pinalalabas ninyo. Hinaan mo nga yung boses mo. Hindi mo kailangang sumigaw dahil naririnig ka naman namin ng anak mo. Saka nasa harap tayo ng pagkain. Baka gabaan tayo. Gaba-gaba, hindi naman totoo yun. Kung ano-ano na lang talaga yung mga pinaniniwalaan mo, alam ka na ba sabihin kung masarap tong luto mo kung hindi naman? Hindi ko na yan makakain, nawala na ako ng gana. Teka, saan ka pupunta? Di mo pa natatapos yung pagkain mo, oh? Hindi ka ba nakikinig o sadyang bingi ka lang? Sabi ko hindi ko na yan makakain kasi nawala na ako ng gana. Hindi naman masarap yung luto na pinagmamalaki mo. Ang tabang para akong humihigop ng tubig na may mantika. Sobra ka naman magsalita. Pinaghirapan namin ang anak mo na lutuin yan. Kaya nga sana inayos nyo na rin. Sana sinarapan nyo para hindi naman masayang. Buti sana kung pera nyo pinambibili natin ang ulam, may pera ko naman. Anak na ko, bakit umiiyak yung anak mo? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Ay malamang, natakot sa lakas ng boses mo. Ay, nak, huwag ka nang umiyak ha. Naku, nag-iinarte lang naman yan. Buti pa kakain na lang ako sa labas. Sigurado pa ako na masarap kakainin ko doon kaysa dito sa lintik na pamamahay na to. Papadudot kung anong bait palasimba, maunawain at mapagpatawad ng mama ko ay kabaligtaran naman niya ang ugali at budhi ng papa ko. Maliit pa lamang ako ay gano'n na ang personality niya. Yun bang reklamador, bayolente, nakaangil palagi at palamura at mapang-insulto kahit na sa aming pamilya niya. Ewan kung bakit siya ganon, ngunit sa kabila ng lahat ay matyagang nakisama sa kanya ang mama ko. Pero sa totoo lang, habang nagkakaedad ako ay unti-unti akong nawala ng amor sa tatay ko. Hindi ko kasi naramdaman sa kanyang pagiging ama. Kaya madalas ay napapatanong ako kung ano ang pakiramdam na mahalin ng isang tatay. At sa tuwing pinahahayag ko kay mama, ang pagkadismaya ko tungkol sa ugali ng tatay ko ay palagi niya akong pinapaalalahanan. Nalawakan ko raw ang aking pangunawa. Sa makatuwid ay gusto niya na ako ang mag-adjust sa ugali ni Papa na sa bawat araw na lang yata na ginawa ng Diyos ay mas lalong lumalala. Nay, bakit po hindi niyo nalang hiwalayan si tatay? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Bata ka. Kasi sinasaktan niya po kayo. Ibig sabihin hindi niya po kayo mahal. Hindi porke sinasaktan niya ako hindi na niya ako mahal. Mahal ako ng tatay mo, nak. Sigurado ako doon, ramdam ko yun. Pero sabi po kasi ng mga kaklase ko, hindi raw sinasaktan ng mga tatay nila yung mga nanay nila. Bakit? Hindi ba nag-aaway yung nanay at tatay nila? Nag-aaway din naman po. Oh, kita mo na. Saka hindi tayo nakakasiguro na hindi nasasaktan ng tatay nila yung nanay nila. Kasi pag nag-aaway medyo nagiging bayolente ang isang tao dahil nadadala siya sa bugso ng damdamin niya. Ibig pong sabihin, normal lang po yung ginagawa sa inyo ni tatay. Ha? Hindi. Pero parte yun ng pagsasama, anak. Alam ko, hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Pero darating yung araw na mauunawaan mo ang lahat. Pag nag-asawa ka na, ganun. Saka, hindi naman ako laging sinasaktan ng tatay mo Paminsan-minsan lang pag mainit yung ulo niya at kapag napipikon siya sa akin. Kilala mo naman yung taong yun. Medyo maiksi yung pasensya niya kaya intindihin na lang natin. Para sa akin, wala lang naman yun. Pinatawad ko na rin siya sa mga nagawa niya. Lori! Lori! Buksan mo nga itong pinto! Tatay po ba yun? Oo, anak. Teka, dito ka lang ha. Pagbubuksan ko lang siya ng pinto. Anak ka naman ang lintik! Bakit ang tagal mo buksan ang pinto?
Aray ko, Gregor! Bakit mo naman ako sinasabunutan? Nagtanong ka pa talaga eh. Pinapapak na nga ako ng lamok sa labas dahil sa bagal mo. Pagbuksan ako ng pinto! Paanong mabagal? Pinagbuksan nga kita. Sumasagot ka pa talaga, ha? Ayan! Ayan dapat sa'yo! Aray ko! Aray ko! Parang ayaw mo na, bitiwan mo ako! Ayoko! Sa kasino ka para utusan ako, ha? Ako pa rin ang masusunod sa pamamahay na to! Hindi ikaw, kaya wag na wag mo akong uutusan! Lasing ka lang eh! Hindi mo alam ang sinasabi at ginagawa mo! Ano hindi, ha? Patutunayan ko sa'yo na alam ko! Tay, biniwan niyo na po si nanay. Nasasaktan na po siya. Bakit ko naman gagawin yun eh? Nakakapikon tong nanay mo! Ano ba kasing ginawa ko sa iyo, Gregor? Tanong ka pa talagang tanga ka? Sige na po, tay. Biniwan niyo na po si nanay. Bakit ka ba kasi nakikisali sa amin, ha? Gusto mo ikaw na lang ipalit ko dito sa nanay mo? Gregor, wag na wag mong sasaktan ang anak natin! Eh, anak ba natin tong maingay at makialamerang batang ito, ha? Ay, ako po to. Si Wena. Sino Wena? Sino Wena? Wala akong kilalang Wena! Gregor naman, bitiwan mo na ako! Kanina mo pa ako sinasabunutan Ka. eh! Huwag mo sabi akong uutusan! Ang ingay! Ang ingay-ingay mong bata ka! Halika nga rito! Ano pong gagawin niyo sa akin? Bitiwan niyo po ako. Gregor! Hindi ako Ah! si Wena! Yan ang dapat sa'yo! Maingay ka! Masyado ka kasi pakialamera! Sa susunod, matuto kang lumugar, ha? Let mo kapalian kaya kita ng buto! Walang hiya ka, Gregor! Sarili nating anak yan, paano mo nagkawasaktan? Wala kang konsensya! Papadudot dahil sa nangyari ay mas lalo lamang lumalim ang galit ko sa papa ko. Hindi na kasi siya nagbago katulad ng sinasabi ni mama na palagi raw niyang pinagdarasal sa Diyos. At patunay nga ang nangyaring pananakit niya sa aming dalawa. Natakot ako ng sobra para sa kaligtasan namin ng mama ko. Mabuti na lamang at umalis din si Papa sa bahay pagkalipas ng ilang minuto at wala kaming ideya kung saan siya nagpunta. Bago kami matulog ay paulit-ulit kong ipinagdarasal sa Diyos na sana'y hindi na umuwi sa bahay namin ng Papa ko. Wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa kanya sa labas ng pamamahay namin, masigurado ko lang na ligtas kami ng aking mama. Ngunit kabaligtaran noon ang dasal ni mama noong marinig ko siyang humihikbi sa altar namin sa bahay. Kung gaano ko kasi kagusto na hindi na bumalik sa bahay at buhay namin ang papa ko, panay naman siya ng paghiling na sana ay umuwi na raw ang kanyang pinakamamahal na asawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ewan papadudot, pero habang tumatanda ako ay natuto na rin po akong magtanim ng galit at tampo sa mama ko. Masyado kasi niyang mahal ang papa ko hanggang sa punto na ayos lang sa kanya na pisikalin niya ito. Katwiran niya ay may mga araw naman daw na mabait si papa sa kanya at magkasundo sila. Kaya lang ay mas madalas ay mainit din naman ang ulo nito at mapanakit. Alam ko sa sarili ko na hindi ko na mababago ang pagmamahal ng nanay ko sa tatay ko kahit na ano pang dumi ng pagkatao nito. Oo, totoo naman na minsan ay mabait ang papa ko at provider talaga sa bahay namin. Pero para sa akin ay hindi yon sapat dahil mas lamang pa rin ang mga atraso niya sa aming dalawa ni mama. Walang gabi na hindi ako natakot para sa kaligtasan namin sa kamay ng sarili kong ama. Isang gabi habang nasa kalagitnaan ako ng mahimbing na tulog, ay nagising ako dahil sa pagtatalo ng mga magulang ko o papadudot. Ewan ko sa'yo, Lori. Marumi ka lang talaga mag-isip, malisyosa. Ako pa talaga ang malisyosa at marumi mag-isip? Eh sino pa nga ba?
Alangan naman ako ikaw yung nagpapaniwala sa mga walang katuturan text message na yun, di ba? Paano hindi ako maniniwala? Kilalang-kilala ka nung nag-text. Wala lang yun. Baka naninira lang yun. Ewan ko ha, pero ang hirap balewalain eh. Ano mahirap doon? Pwede mo naman burahin yung text at kalimutan na lang ang lahat, di ba? Bakit ba kasi kayo mga babae gustong-gusto niyong pinapakomplikado ang lahat? Hindi namin pinapakomplikado pero palaging tama ang kutob namin. Anong gusto mong palabasin? Natama nga yung kutob mo wala ka namang ebidensya. Nasisarahan ka na yata ng ulo Kaya nga tinatanong kita eh. Gusto kong maging tapat ka sa akin dahil asawa mo ako. Alam mo, ikaw! Edgar, itiwan mo ko, hindi ako makahinga. Bibitawan lang kita pag nanahimik na yung maingay mong bibig. Tay! Bitiwan niyo po si nanay! Wala. Maawa na po kayo! Bitiwan niyo po si nanay! Nasasaktan na po siya Edgar, bitiwan mo na ako. O ayan! Binitiwan na kita para manahimik na kayong mag-ina. Bakit niyo naman po sinakal si nanay? Ano po ba ginawa niya sa inyo? Yan kasi ang nanay mo, masyadong madaldal. Anong masyadong madaldal? Nagtatanong lang ako. Ikaw yung bigla-bigla na lang nagagalit dyan. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Aba naman! Gusto mo yatang masampal Tama na po! Huwag niyo na masaktan si nanay! Ikaw naman, kung makaiyak ka naman dyan, akala mo, grabe na yung ginawa ko sa nanay mo. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, kulang pa yung inaabot niyang sakal. Ano bang plano mong gawin sa akin, Aber? Ay gusto mo, gawin ko na lang, kaya sasabihin ko pa sa'yo. Nay! Tay! Huwag na po kayo mag-away! Ang lalakas po ng boses niyo! Baka pati kapitbahay natin magising sa ingay niyo Buti pa tong anak mo, may paki sa mga kapitbahay. Bueno, huwag ka nang umiyak, ha? Hindi naman kami nag-aaway ng tatay mo eh. Nag-uusap lang kami, ha? Hindi na po ako bata para hindi malaman yung kaibahan ng nag-uusap at nag-aaway, Nay! Malinaw po na nag-aaway kayo ni tatay kasi mataas yung boses niyo. Galit na naman po si tatay. Sinakal pa nga niyo kayo eh. Tungkol sa bagay na yun. Hindi naman kasi makakatikim ng sakal yung mama mo kung nanahimik na lang siya. Hoy! Hoy, Lori! Hindi lahat ng tanong sa isip mo dapat bosesan mo na, lalong ikaiinit ng ulo ko yon. Ayusin mo lang talaga. Hoy, Wena! Kung may paki ka sa mga kapitbahay, pati ikaw, manahimik ka. Tumigil ka na sa kakaiyak, puro ka na lang iyak. Tanda mo na! Opo, tay. Yan! Ganyan ang gusto ko! Yung masunurin! O kita mo, Lori, buti pa yung si Wena marunong sumunod. Matuto ka dyan sa anak mong lintik ka bago pa kita masampal sa susunod. Buti pa, matutulog na ako. Hoy, Lori, huwag kang tumabi sa akin, ha? Kung ayaw mong sungal-ngalin kita. Papadudot ang akusasyon na yon ng mama ko sa papa ko ay unti-unti niyang pinatotohanan noong nagsimula siyang hindi umuwi ng regular sa bahay namin. At wala kaming kaalam-alam ni mama kung saan siya naroroon. Bagaman malakas ang hinala namin na posible siyang umuwi sa kabit niya, nanatiling tikom ang bibig ng nanay ko at hinayaan niya na ang luha niyang magsabi ng sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit isang araw, nagulat na lamang ako noong ibinalita sa akin ng nanay ko na alam na raw niya ang kinakaroonan ni Papa. Tama rin daw ang hinala namin na ang kabit nitong babae ang inuuwian nito. Kaya sinugod daw niya ang mga ito sa nirerentahan nilang apartment. Nagbanta rin daw siya na isusuplong sa opisina nila ang kalokohan na ginagawa nila kapag hindi pa raw sila naghiwalay. Dahil sa nangyari, bumalik sa bahay namin si Papa pero napansin ko na lamang na mas lumala ang ugali niya.
gaganda at ang babango ng mga bulaklak na pinitas ko para kay nanay. Excited na akong ibigay ito sa kanya. Aru! Wena! Ay, Wena! Ay, naku, buti naman nandiyan ka na. Eh, bakit po, Aling Hilda? Eh, ang nanay mo! Andun sa inyo, binubugbog na naman ang tatay mo! Mabuti pa, puntahan mo na! Awatin mo na kasi baka ano pang magawa ng tatay mo sa nanay mo! Ano, bilisan mo na umuwi! Dali na! Opo. Ha? Yan ang dapat sa'yong babae ka! Ha? Bubunutin ko lahat ng buhok mo sa anit! Ha? Hindi mo po ako, nasasaktan ako! Ha? Tay! Bitiwan niyo po si nanay! Oo ba? Nandito na pala ang tagapagtanggol mo eh! Wala! Ha? Umalis ka na! Po, ayoko po, hindi ko po kayo iiwan dito! Umalis ka na! Takbo na, anak! Baka mamaya madamay ka pa! Hindi ko po kayo iiwanan dito, Nay! Nakakatuwa naman kayong mag-ina! Kung ayaw mo palang iwanan ng nanay mo, eh di dalawa na lang kayong sasakalin ko! Igor! Huwag mong sasaktan ang anak ko! Anak ng hayop ka, Lori! Tinulak mo ako! Takbo na, Wena! Takbo na! Tara na, dali! Opo, Nay! Opo, Nay! Akala niyo magpapalasan niyo ako! Bumalik kayo rito! Hindi pa ako tapos sa inyo! Nay, ako na tayo ni tatay! Para ako ng tricycle, anak! Manong! Manong, pasakay po! Ano po nangyayari, ma'am? Yung asawa ko nababaliw na! Parang awa mo na, isakay mo na kami ng anak ko! Sige po, sumakay na kayo! Uy, nasakay na dali! Saan po tayo? Kahit saan, bahala ka na, Manong! Basta ilayo mo kami sa asawa ko! Sige, iantar ko na ha! Papadudot nakatakas kami ni Mama sa naguhirimentadong si Papa. Pero dahil wala kaming kapera-pera ay hindi kami agad nakabalik sa amin. Malayo-layo rin kasi ang pinagdalhan sa amin ng naturang tricycle driver. Wala nga kaming dalang pera, buti at hindi na kami siningil ni Manong. Dahil sa sitwasyon namin, kinagabihan ay natulog na lamang kami sa tabi ng kalsada. Mahirap, papadudot at masakit sa likod na humiga sa malamig na simento na tanging karton lamang ang iyong sapin. Pero napagtiyagaan namin yon ni Mama sa loob ng 2 araw. Tapos para meron kaming makain ay namamalimos kami, papadudot. Doon ko talaga naranasang kutyain ng ibang tao na may makitid na pag-iisip habang nanliliit ng husto sa sitwasyon ng aming buhay. Noong 3 araw na ay nag-decide kaming bumalik sa bahay namin, papadudot. Nagsama kami ng barangay tanod pero nagulat kami na wala doon si Papa. Tulad ng dati ay hindi namin ulit alam ni Mama kung saan siya nagpunta. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ilang araw ding nawala ang papa ko bago siya muling nagpakita sa amin ni Mama. Ayaw na nga siya noon pabalikin ng nanay ko sa bahay namin dahil sa trauma na naranasan namin mula sa mga kamay niya. Pero sa huli pinatuloy pa rin siya ni Mama matapos mangako ni Papa na hindi na kami sasaktan pa. Kaya lang ay naulit na naman ang pag-alis ng tatay ko sa bahay namin hanggang sa inamin na niyang
meron na pala siyang ibang kinakasama. Yung dati pa rin niyang kabit. Ibig sabihin ay hindi talaga sila naghiwalay ng landas. At umuwi lang daw siya noon sa amin dahil nag-away sila. Sa huli ay nagpaubaya na nga ang mama ko at sinabihan ng papa ko na nakikipaghiwalay na siya rito. Tuluyan na rin niyang pinalaya sa pamamahay namin ng papa ko. Bagay na masasabi kong kinatuwa ko ng husto. Pero dahil nga tila napilay ang pamilya namin ay si mama na ang nagsilbing provider. Naghanap siya ng mapapasukang trabaho upang sustentuhan ang mga bayarin namin, pagkain sa araw-araw at pag-aaral ko. Hindi nagtagal nakagraduate ako ng high school at nag-decide na akong mag-working student noong kolehiyo. Mabilis na lumipas sa mga taon. Natapos ko ang kurso ko at nangako ako sa aking mama na patitigilin ko na siya sa pagtatrabaho. Ngunit merong nangyari na hindi ko lubusang inaasahan. Dito na po ako. Grabe, parang habang tumatagal, palala ng palala ang traffic dito sa atin Hindi na makatarungan. Umalis akong fresh kaninang umaga tapos uuwi akong depressed ngayon. Halata nga. Ang gulo na ng buhok mo. Parang di ka na nagsuklay bago umalis sa opisina nyo. O siya. Buti pa kumain ka na muna. Maupo ka na rito at sakto pagdating mo katatapos ko lang magluto ng hapunan natin. Ay, ano pong ulam, Nay? Pritong bangos. Ay, wow, tagal ko na pong request niya, Nay Oo, kaya nga niluto ko na para bawing-bawi sa pagod mo ng buong araw. Halika na rito sa mesa. Masamang pinaghihintay ang grasya. Opo, Nay. Magdasal muna tayo bago kumain. Sige po. Salamat po sa mga biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob sa aming pamilya. Sa pagkain, sa inumin, at sa buhay araw-araw. Marami pong salamat. Amen. Amen. O siya, kain na. Damihan mo anak ha. Kayo rin po, Nay. Mukhang napagod din po kayo ngayong araw Hindi lang naman ngayong araw. Nung nakaraan pa ako parang pagod na pagod. Nagpaalam nga ako sa amo ko dun sa kainan na pinapasukan ko Kako, hindi ako magjo-duty mamaya kasi magpapahinga ako. Ay, opo, Nay. Tama lang na magpahinga kayo kasi grabe naman yung trabaho niyo dun talaga. Kaya nga Biruin mo, nag-straight duty pa ako kanina kasi hindi pumasok yung kapalitan ko. Galing akong panggabi. Ala, ibig sabihin wala pa ho kayong tulog? Oo. Tapos nagluto pa ho kayo ng hapunan natin. Naku, dapat natulog na lang ho kayo. Sinubukan ko naman pero ang tagal mong dumating Kaya nag-alala ako na baka naipit ka sa malalang traffic. Tapos gutom na gutom ka pag uwi mo. Tama nga ako, di ba? Buti na lang nakapagluto na ako. Ay, salamat, Nay pero nag-aalala pa rin ho ako sa inyo Huwag kang mag-alala. Kulang lang naman ako sa tulog. Buti pa kumain na tayo. Sige po. Teka, parang nahihirapan yata akong huminga na. Oh, Nay, anong nangyayari sa inyo? Hirap lang akong huminga na. Nay, Nananakit yung dibdib ko. Sandali, teka Nay, dadalhin ko kayo sa ospital. Anak, tulungan mo. Tulungan mo ako. Nay, ano pong nangyayari sa inyo? Nay, gumising ko kayo. Sandali, hihingi ako ng tulong sa kapitbahay. Tulong! Tulungan niyo ako, nanay ko! Nanay ko! Tulungan niyo ako, dali siya sa ospital! Nay! Nay, gising! Tay, sagutin mo naman yung tawag ko. Kailangan
nga kailangan kita ngayon dahil nasa ospital si nanay. Maawa ka naman, Tay. Kung may pakialam ka pa sa amin, sagutin mo tong tawag ko. Sino rito ang kamag-anak ng pasyente? Ako po, Dok. Nanay ko yung pasyente. Pasensya ka na, Iha. Pero wala na ang nanay mo. Papadudot namatay ang mama ko dahil sa atake sa puso. At ako lamang mag-isa ng mga panahong yon. Hindi ko nga makontak ang papa ko at wala akong kaideya-ideya kung saang lupalop ng Pilipinas ko siya hahanapin. Dahil sa mga nangyari sobrang tulala ako at halos mawala ng lakas. Buti na lamang at tinulungan ako ng mga nurse doon para matawagan ang mga kamag-anak ni mama. Hindi kami mayaman ngunit nagtulong-tulong sila upang mailabas sa ospital ang bangkay ng mama ko't mabigyan siya ng desenteng burol. Iyak ako ng iyak ng mga panahong yon dahil wala na ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Sobrang biglaan ang mga pangyayari at walang nakapaghanda sa unos na tumama sa aming pamilya. Litong-lito ako ng mga panahong yon at nagdadalamhati. Tapos isang araw ay biglang nagpakita ang magaling kong ama sa burol ng mama ko. Nay! Nay naman eh! Kung nagbibiro kayo, maawa na kayo. Hindi na ako nakakatawa. Hindi na ako masaya. Ayoko po ng ganito. Yung nandyan kayo, nakahiga, natutulog. Alam kong hindi nagigising pa ulit. Sana po na managinip lang to kasi ang sakit-sakit. Ang hirap ng gabi na mawala kayo sa piling ko. Hindi ko po kaya, Nay. Paano na po ako? Iniwan na tayo ni tatay. Pati ba naman ako? Iiwan niyo rin. Hindi ko po kaya, Nay. Nay, gumising na po kayo. Bangon na kayo. Sana hindi totoo na wala na kayo. Wena, may bisita ka na. Tatay mo. Sino? Wena, anak ako ito. Tatay mo. Alam ko na may sama ka ng loob sa kanya. Ayoko sana siyang papasukin dito sa chapel pero nagpupumilit na gusto raw niyang makita ang asawa niya sa huling pagkakataon. Tsaka, burol naman to ng nanay mo, nak. Ayoko naman gumawa ng eksena kaya pinapasok ko na siya. Wala akong kaso yun, Chang. Salamat po. O sige, maiwan ko na muna kayo ha, na makapag-usap din kayo. Sige, salamat po. Kapal din talaga ng mukha niyo magpakita ngayon dito, no? Nung kailangan ko kayo sa ospital, hindi ko man lang kayo matawagan. Nagre-ring naman yung cellphone niyo pero hindi niya sinasagot. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko naman alam na tumawag ka pala nun. Kung alam ko lang, sana sinagot ko. Paano hindi niyo alam? Bakit hindi niyo mahawak yung cellphone niyo? Oo, wala sa akin. Asan? Sa kabit niyo? Kaya hindi niya sinasagot kasi ako yung tumatawag. Siya rin yung nagpatay ng cellphone niyo, ganon? Oo, pero nag-away na kami. Nagalit ako sa kanya kasi hindi niya sinabi agad na... Ano gusto niyo maramdaman ko, ha? Magtatalon ako sa tuwa dahil nagalit kayo, inaway niyo siya? Hindi naman sa ganun, anak. Huwag niyo akong tatawaging anak dahil hindi ko matandang nagpakatatay ka sa akin. At kahit na hanggang sa huling sandali ng nanay ko, wala kayo! Wala ka!
Alam mo, kasalanan niyo talaga kung bakit siya namatay eh. Kung hindi niyo sana siya pinasakitan noon, binugbog, pinasama ang loob, eh di sana kasama ko pa rin ang nanay ko ngayon. Kayo talagang pumatay sa kanya. Kaya nga gusto kong humingi ng kapatawaran sa nanay mo. Kaya anin niya pa yung kapatawaran sinasabi niyo. Hindi niyo na yan maririnig pa. Sige nga. Sana patawarin mo ako. Nagsisisi na ako. Walang sandali simula nung malaman kong namatay na si Lori na hindi ako binagabag ng kalooban ko. Sinasabi niyo ba na kung hindi namatay ang nanay ko, hindi pa kayo mapapagabag at magsisisi? Sabi na ang nakakapal ng pagmumukha mo. Buti pa umalis na kayo rito. Ayoko na makita ang pagmumukha mo dahil nasusuka ako sa pagkatao mo. Wala kang karapatang makita ang nanay ko kahit nasa huling sandali niya dahil wala kayong kwentang asawa. Uwe na naman. Huwag mo naman ako ipagtabuyan. Tatay mo pa rin naman ako eh. Hindi na kita tatay. Simula sa mga oras na to, pinuputol ko ng ugnayan natin sa isa't isa. Kaya lumayas ka na. Layas! Papa Dudut, malaki ang pasasalamat ko sa Auntie Janet ko dahil pumagitna siya sa amin ni Papa bago pa kami magkainitan. Buti na lamang din at nakinig siya sa auntie ko na umalis na lamang, Papa Dudut. Pagkaalis niya ay napahaguluhol akong muli dahil sa magkahalong galit at matinding sama ng loob. Para sa akin, Papa Dudut, ang kapal na mukha ng papa ko na magpakita sa burol ng mama ko at tumakto na nagsisisi pero noong nabubuhay pa naman si mama ay hindi namin mahagilap ang anino niya. Kaya nga pinangatawanan ko na lamang na hindi niya makikita ang mama ko hanggang sa huling hantungan nito. At kahit na masakit, kahit na mahirap mabuhay ay nagpatuloy pa rin po ako. Walang araw na hindi ko nami-miss si mama kahit na ilang taon na ang lumipas. At kahit na alam ko na nandyan pa naman ang papa ko ay hindi ko talaga siya kayang patawarin. Pero netong 2025 lang ay nag-reach out siya sa akin at sinabi niya na meron siyang malubhang sakit. Pero hindi ko siya kinausap dahil ayaw ko na ulit siyang makita pa. Kung natiis niya kami noon ni mama ay mas kaya ko siyang tiisin ngayon. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po and more power sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Wena. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.